Kung senior ka o may mahal ka sa buhay na senior na may passport at may planong bumiyahe sa 2026, para sa iyo ang video na ito. Hindi ito tungkol sa ticket, hindi ito tungkol sa bagahe, hindi rin ito tungkol sa visa. Ito ay tungkol sa passport, ang dokumentong inaakala ng maraming seniors na ayos na dahil valid pa, dahil matagal nang ginagamit, at dahil dati naman ay walang naging problema. Pero sa 2026, maraming seniors ang hindi pinapasakay sa airport dahil mismo sa passport nila. Hindi dahil wala silang passport, kundi dahil sa mga detalye na bihirang ipaliwanag ng airlines, hindi nilalagay ng malinaw sa booking page, at kadalasang nalalaman lang kapag nasa harap ka na ng counter. Isipin mo ito, may passport ka sa kamay, may ticket ka, handa na ang biyahe, pero biglang may magsasabi, "Ma'am, sir, may issue po sa passport nyo." Walang sigawan, walang mahabang paliwanag, hindi ka lang pinapasakay. Kung habang nakikinig ka ngayon, may paparating kang biyahe, o may magulang, lolo o lola na may hawak ng passport, huwag mo munang isara ang video na ito. Bago tayo magpatuloy, gawin mo muna ito para sa sarili mo at sa mahal mo sa buhay. I-like mo ang video para maalala mo ang babalang ito bago pa ang araw ng biyahe. Mag-subscribe ka sa Bantay Airport at Travel. Dahil ang channel na ito ay ginawa para tulungan kang maiwasan ang passport denial sa airport. At kung mananatili ka hanggang dulo, malalaman mo kung alin sa passport rules ang pinaka nakakapagpahinto sa seniors at kung paano mo ito maiiwasan. Ngayon, simulan na natin. Bahagi 1, Passport Validity. Ang 6 na buwang rule na madalas akalay ayos, marami ang seniors ang naniniwala sa simpleng logic na ito. Valid pa ang passport ko, kaya pwede pa akong bumiyahe. Mukhang tama. Pero sa airport, hindi ganito gumagana ang sistema. Ang tinatawag na 6 na buwang validity rule ay matagal nang umiiral. Ang nagbago papuntang 2026 ay kung gaano ito kahigpit ipinatutupad. Ganito ang madalas na pagkakamali. Iniisip ng traveler na ang mahalaga ay ang expiration date na nakaprint sa passport. Pero ang tinitingnan ng airline at immigration ay kung ilang buwan pa ang bisa ng passport mo sa oras ng pag-entry sa destination country. Hindi ang petsa ng alis, hindi rin ang petsa ng balik. Entry date ang basehan. Noong 2025, may ilang pagkakataon na pinapalampas ito. Noong 2026, mas kaunti na ang exceptions. Isang maikling kwento. Si Rogelio, 68 taong gulang, ay may biyahe papuntang Singapore para bisitahin ang anak niya. Valid pa ang passport niya ng 5 buwan at 3 linggo. Sa isip niya, ayos pa to. Pagdating sa check-in counter, tiningnan ang passport, tiningnan ang system, at tahimik na sinabi ng staff, "Sir, hindi po sapat ang validity ng passport niyo." Walang diskusyon, walang pakiusap. Hindi dahil ayaw siya papasukin, kundi dahil ayaw ng airline na magbayad ng multa kung sakaling tanggihan siya ng imigrasyon. Ito ang mahalagang dapat tandaan ng seniors. Hindi nakikipagtalo ang system. Kapag nakita ng airline database na ang passport ay kulang sa required months, automatic ang flag. At kapag na-flag ka, deny boarding ang lalabas. Ano ang ligtas na gawin? Bilang general rule, bilangin ang 6 na buwang validity mula sa petsa ng pag-uwi mo, hindi sa alis. At kung dikit na, huwag nang mag-risk. Mas mabuti ang maagang renewal kaysa maagang uwi galing airport. Ito ang unang dahilan kung bakit maraming seniors ang hindi pinapasakay kahit may passport at ticket. At sa 2026, ito rin ang pinakamadalas mangyari. Bahagi 2, Automatic Airline System. Kapag system na ang nagdesisyon, may isang maling akala ang maraming seniors. Kung may problema, kakausapin ko na lang ang staff. Sa 2026, madalas wala ka nang makakausap. Hindi dahil bastos ang airline, hindi dahil ayaw kanilang tulungan, kundi dahil system na ang nagdesisyon. Sa likod ng check-in counter at gate,
Gumagamit ang airlines ng automated verification systems. Dito sinusuri ang passport validity, name match, entry rules at risk flags. At kapag may nakita ang system na posibleng problema, hindi ito nagtatanong. Hindi ito nakikipag-usap. Nagfa-flag lang. Kapag na-flag ka, ang staff sa harap mo ay wala ng kalayaan na mag-override. Isang maikling kwento. Si Leonila, 71 taong gulang, ay paalis papuntang Tokyo para sa reunion ng mga kaibigan. Maayos ang passport niya, malinis, valid pa ng mahigit 6 na buwan. Pero may isang detalye. Ang return date niya ay dikit sa minimum validity window. Pag-scan ng passport, tumigil sandali ang staff. Hindi siya tiningnan agad. Tumingin muna sa screen. Pagkatapos sinabi lang ng mahinahon, "Ma'am, the system is not clearing your passport." Hindi niya maintindihan. Valid pa naman. Bakit hindi pwede? Ang totoo, hindi opinyon ng tao ang humarang sa kanya. Algorithm ang humarang. At kapag system ang nagsabi ng no, ang staff ay sumusunod lang. Ito ang dahilan kung bakit sa 2026 maraming seniors ang nabibigla. Wala silang naririnig na mahabang paliwanag. Walang debate. Walang pwede bang pakiusap. Ang mahalagang tandaan, hindi personal ang denial. Ito ay risk management ng airline. Kapag sa tingin ng system ay may kahit maliit na posibilidad na tanggihan ka ng immigration, mas pipiliin ng airline na huwag ka na pasakayin kaysa magbayad ng multa at mag-asikaso ng deportation. Kaya kung may problema sa passport mo, hindi ito palaging makikita sa mismong dokumento. Minsan sa system lang ito lumalabas. At doon nagsisimula ang tahimik na denial. Bahagi 3, sirang passport. Maliit na sira, tahimik na hadlang. Kapag naririnig ng seniors ang salitang sirang passport, madalas ang iniisip ay punit, basang-basa o halos wasak na dokumento. Pero sa airport, hindi ganun kabigat ang basehan. Sa 2026, ang tinitingnan ng airline ay hindi lang kung valid ang passport, kundi kung tatanggapin ba ito ng imigrasyon ng walang tanong. At dito pumapasok ang problema. Bent na cover. May bahagyang alon ang pahina. Medyo kupas ang larawan. May isang page na parang maluwag. Para sa may hawak ng passport, mukhang okay pa. Para sa airline, risk na agad iyon. Hindi nila hinihintay na tuluyang tanggihan ka ng imigrasyon. Kapag may kahit maliit na posibilidad ng rejection, mas pinipili nilang ihinto ang biyahe sa simula pa lang. Dito sa puntong ito, maraming seniors ang nagugulat. Wala pang galit, wala pang iyak. Hindi pa nila alam na may problema. At saka ito nangyayari sa kalagitnaan ng proseso kapag hawak na ng staff ang passport mo ng mas matagal kaysa normal. Kapag iniikot-ikot na nila ito, kapag may tahimik na bulungan sa likod ng counter, doon ka dapat maging alerto. Isang maikling kwento, si Marilu, 66 na taong gulang, ay paalis papuntang Seoul. Maayos ang lahat hanggang sa biglang bumukas ng kaunti ang isang pahina ng passport niya. Hindi ito napunit, hindi rin natanggal. Pero sapat na yon para magtanong ang system, tatanggapin ba ito ng immigration? At kapag may tanong ang system, ang sagot ng airline ay madalas, huwag nang isugal. Kung may hawak kang passport ngayon, gusto kong gawin mo ito habang nanonood ka. Isulat sa comments, na-check ko na. Hindi para sa akin, para sa sarili mo. Dahil ang simpleng pag-check ngayon ay pwedeng magligtas ng biyahe bukas. Mahalagang tandaan ito, hindi lahat ng sirang passport ay pare-pareho. Pero sa airport, isang duda lang ay sapat na para ihinto ang biyahe. Sa 2026, mas pinipili ng airlines ang sigurado kaysa magpaliwanag sa huli. Bahagi 4. Biometric checks sa 2026. Kapag tahimik ang system, ikaw ang nahuhuli. Kapag sinabing biometric checks, maraming seniors ang nag-iisip na may magtuturo, may magsasabi kung ano ang gagawin, at may maghihintay kung mabagal ka.
Sa 2026, hindi na palaging ganoon. Sa maraming airport ngayon, ang biometric process ay assumption-based. Ibig sabihin, inaasahan ng system na alam mo na ang susunod na hakbang. Tumingin sa camera, tumayo sa tamang marka, ilagay ang daliri. Huwag gumalaw. Kapag hindi ka agad kumilos, hindi ka sinisigawan, hindi ka rin pinapagalitan. Ang mas nangyayari, tumitigil ang proseso. At kapag tumigil ang proseso, ikaw ang unang inaalis sa linya. Maraming seniors ang nagsasabi, hindi ko naman tinanggihan. Nalito lang ako. Naghintay lang ako ng instruction. Pero ang system hindi nagpapaliwanag. Sa 2026, mas dumarami ang automated lanes, self-guided checkpoints, at facial verification na walang staff sa tabi. Kapag nagtagal ka, kapag nagtanong ka sa maling sandali, kapag nagalinlangan ka, ikaw ang nade-delay. At sa airport, ang delay ay pwedeng mauwi sa missed flight. Mahalagang linawin ito. Hindi ito parusa. Hindi rin ito discrimination. Ito ay design choice ng system na inuuna ang bilis kaysa paliwanag. Kaya ang pinakamahalagang gawin ng seniors ay ito. Dumating ng mas maaga kaysa dati. Hindi para magmadali, kundi para may oras kang magtanong. Kapag hindi ka sigurado, huwag hulaan, huwag magmadali. Mas mabuting sabihin ng maaga, pwede po bang gabayan ninyo ako? Mas delikado ang manahimik kaysa magtanong. Isang maikling sandali, si Estrella, 69 na taong gulang, ay nakatayo sa harap ng camera gate. Hindi siya umusad, hindi dahil ayaw, kundi dahil naghihintay siya ng instruksyon. Lumipas ang ilang segundo, tinawag siya sa gilid. Hindi siya denied, pero na-delay siya ng sapat para maghabol ng flight. Sa 2026, hindi lahat ng problema ay malinaw na denial. Minsan, tahimik lang itong nagiging hadlang. Bahagi 5, name mismatch. Isang letra, isang tahimik na kansela. Maraming seniors ang nagsasabi, pareho naman ang pangalan ko. Konting diferensya lang. Sa airport, ang konti ay pwedeng maging sapat para huminto ang biyahe. Sa 2026, mas mahigpit ang name matching sa airline systems. Hindi na lang ito visual check. Ito ay exact match. Ibig sabihin, ang pangalan sa ticket ay kailangang eksaktong kapareho ng pangalan sa passport. Walang kulang, walang sobra, walang palit. Madaling isipin na maliit na bagay lang ito. Isang middle initial, isang hyphen, isang maiden name. Pero sa system, lahat ng iyon ay hiwalay na identity. Kapag may hindi nagtugma, hindi agad sinasabi na mali ka. Mas madalas, hindi ka lang kino-clear ng system. At kapag hindi ka na-clear, ang staff ay limitado na. Hindi nila pwedeng hulaan kung alin ang tama. Hindi rin nila pwedeng ayusin na lang sa gate. Ito ang dahilan kung bakit maraming seniors ang nagugulat sa huling sandali. Akala nila, pwede pa to i-edit. Okay lang yan, pangalan ko pa rin naman. Pero sa 2026, mas kaunti na ang gate fixes. Mas gusto ng airline ang sigurado kaysa mag-risk ng penalty. Ngayon, isang maikling kwento sa dulo kung saan kadalasang nangyayari ang gulat. Si Natividad, 72 taong gulang, ay paalis papuntang Vancouver. Ang passport niya ay may full middle name. Ang ticket niya, initial lang. Isang letra lang ang kulang. Hindi napansin sa booking. Hindi rin sa online check-in. Pero sa final scan, hindi nag-match ang record. Tahimik ang counter. Tahimik ang system. At tahimik ring nakansela ang biyahe. Hindi dahil mali ang passport, kundi dahil hindi tugma ang pangalan. Kung may biyahe ka sa 2026, ito ang pinakamadaling i-check ngayon pa lang. Ihambing ang bawat letra. Hindi bukas. Hindi sa airport. Ngayon. Dahil sa airline system, isang letra ay sapat na dahilan para huminto ang lahat. Bahagi 6, blank passport pages, valid pa pero hindi sapat. Kapag pinag-uusapan ng passport, karamihan ng seniors ay 2 bagay lang ang tinitingnan, pangalan at expiration date. Pero sa airport, may isa pang tahimik na requirement,
na madalas nakakaligtaan ang bilang ng blank pages. Maraming bansa ang may malinaw na patakaran. Kailangan ng isa o dalawang buong blank passport page para sa entry stamps, visas o immigration records. Hindi kalahati, hindi sulok, hindi may konting space pa, buong page. Ito ang dahilan kung bakit may mga pasaporteng valid pa, walang sira, tugma ang pangalan, pero hindi pa rin pinapasakay. Sa 2026, mas mahigpit na ang airline checks pagdating dito. Hindi na sila umaasa sa baka pwede. Tinitingnan nila ang eksaktong requirement ng destination at pati ng transit countries. At dito nadadapa ang maraming seniors. Isang stamp dito, isang visa doon, isang lumang entry mark. Unti-unting nauubos ang blank pages, pero hindi ito napapansin hanggang sa huling sandali. Sa airport, kapag binuklat ang passport at nakita na halos puno na ang mga pahina, may tahimik na tanong na agad pumapasok sa system. May sapat bang space para tanggapin siya? Kapag ang sagot ay hindi sigurado, hindi na itinutuloy ang biyahe. Hindi dahil gusto ng airline, kundi dahil kapag tinanggap ka ng flight at tinanggihan ka ng immigration, malaki ang gastos at responsibilidad ng airline. Kaya sa halip na mag-risk, pinipili nilang huminto ka na lang sa simula. Ito ang mahalagang tandaan ng seniors. Ang passport ay hindi lang tungkol sa visa, kundi tungkol din sa espasyo. Kung may paparating kang biyahe sa 2026, buksan mo ang passport mo ngayon. Bilangin ang buong blank pages. Hindi bukas, hindi sa airport. Ngayon, dahil kapag naubos ang pahina, kahit valid pa ang passport, wala ka pa ring masasakyan. At ito ang isa sa mga pinakatahimik pero pinakakaraniwang dahilan kung bakit nahihinto ang biyahe ng seniors. Bahagi 7, emergency passport, akala'y solusyon pero madalas hadlang. Kapag biglaan ang biyahe, kapag may nawalang passport, o kapag huling sandali na lang bago ang flight, maraming seniors ang umaasa sa isang bagay, emergency passport. Sa isip ng marami, ito ay parang pang-rescue, isang mabilis na solusyon para hindi masayang ang biyahe. Pero sa 2026, hindi na ganito kasimple ang sitwasyon. Ang emergency passport ay hindi pare-pareho ang pagtanggap. May mga bansang tinatanggap ito. May mga bansang tinatanggap lang para sa entry pero hindi para sa transit. At may mga bansang hindi talaga tumatanggap nito. Ang problema, hindi ito laging malinaw sa traveler. Valid ang passport, may stamp, may dokumento. Pero sa airline system, may tanong agad. Tinatanggap ba ito ng lahat ng bansang dadaanan? Kapag may kahit isang hindi sigurado, humihinto ang proseso. Dito maraming seniors ang nabibigla. Hindi dahil mali ang ginawa nila, kundi dahil hindi nila alam ang limitasyon ng emergency passport. Sa gitna ng biyahe, doon madalas lumalabas ang problema. Isang maikling kwento sa gitna ng proseso, hindi sa simula. Si Celestino, 70 taong gulang, ay may emergency passport para sa biyahe papuntang Europe. Tinanggap ito ng destination country. Maayos ang lahat sa papel, pero may isang layover. Sa pag-check ng route, lumabas sa system na ang transit country ay hindi tumatanggap ng emergency passport. Hindi siya nakarating sa gate. Hindi rin siya nakipagtalo. Tahimik lang na sinabi, "Sir, hindi po ito valid para sa buong itinerary." Sa 2026, mas mahigpit ang airlines sa ganitong sitwasyon dahil mas malinaw na ang penalties kapag nagkamali sila. Kaya mahalagang tandaan ito ng seniors. Ang emergency passport ay hindi automatic pass. Kung ito ang hawak mo, kailangan mong siguraduhin na tinatanggap ito ng destination country at lahat ng transit countries. Hindi sapat ang pwede na siguro. Hindi sapat ang dati gumana naman. Sa airport ang sigurado lang ang pinapasa. At sa maraming kaso, ang emergency passport ay nagiging dahilan kung bakit humihinto ang biyahe bago pa man ito magsimula. Bahagi 8, passport renewal delays. Bakit hindi naghihintay ang airline? Maraming seniors ang may ganitong plano. Magre-renew ako next month. May oras pa.
Mabilis lang yan. Sa papel mukhang tama. Sa airport, hindi ganoon ang takbo ng oras. Sa 2026, mas mahaba ang passport processing times sa maraming bansa. May backlog, may kakulangan sa appointment slots, at kahit ang expedited service, hindi na garantisado ang bilis. Ito ang hindi malinaw na sinasabi ng airlines. Hindi nila hinihintay ang passport mo. Kapag dumating ang araw ng biyahe at wala pa sa kamay mo ang renewed passport, hindi mahalaga kung kailan ka nag-apply. Hindi rin mahalaga kung may resibo ka. Walang passport, walang boarding pass. Para sa airline, simple lang ang logic. Hindi sila pwedeng magsugal. Kung pasakayin ka nila at hindi ka tanggapin ng imigrasyon, sila ang sasalo sa gastos, oras at penalty. Kaya sa halip na magtiwala sa darating din yan, mas pinipili nilang huminto ka na lang sa simula. Ito ang dahilan kung bakit sa 2026, ang payo sa seniors ay mas maaga kaysa dati. Huwag maghintay sa huling taon ng validity. Kung may biyahe ka sa loob ng susunod na 12 buwan, ang renewal ay hindi next step. Ito ay first step. Maraming seniors ang nalilito rito. Akala nila ang problema ay nasa airport. Pero ang totoo, nagsisimula ang problema buwan bago ang biyahe. Isang maikling kwento sa dulo kung saan madalas nanghihinayang ang tao. Si Aurelio, 73 taong gulang, ay nag-apply ng passport renewal 6 na linggo bago ang flight. May confirmation email, may tracking number. Pero dumating ang araw ng alis na wala pa rin ang passport. Sa counter, walang galit, walang diskusyon. Tahimik lang ang sagot, "Sir, wala po kaming magagawa." Hindi dahil mali ang intensyon niya, kundi dahil sa airport ang oras ay hindi nababalik. Sa 2026, ang pinakamalaking pagkakamali ng seniors ay ang umasa na may maghihintay. Sa airline world, walang naghihintay. Bahagi siyam, Gate Agent Authority. Dito ibinibigay ang huling desisyon. May sandaling hindi napapansin ng maraming seniors. Nasa airport ka na, lampas ka na sa check-in, hawak mo na ang boarding pass. Sa isip mo, ayos na. Pero may isang huling punto kung saan pwedeng huminto ang lahat. Ang gate. Sa 2026, mas malinaw na ang papel ng gate agent. Hindi lang sila tagascan ng boarding pass. Sila ang huling filter bago ka makasakay. At kapag may kahit anong pagdududa tungkol sa passport mo, sila ang may kapangyarihang magsabi ng huwag muna. Mahalagang maunawaan ito ng seniors. Ang gate agent ay hindi gumagawa ng sariling batas. Sumusunod sila sa airline policy, system alerts, at immigration risk rules. Kapag nag-alert ang system sa huling sandali, kahit pasado ka na sa naunang checks, pwede ka pa ring hindi pasakayin. Hindi ito madalas ipaliwanag ng mahaba. Minsan, isang pangungusap lang ang maririnig mo. At doon nanggagaling ang gulat. Maraming seniors ang nagtatanong, bakit ngayon lang? Bakit hindi kanina? Ang sagot, ang gate ang huling pagkakataon ng airline para umiwas sa problema. Kung may makita silang kahit maliit na risk, passport validity na dikit, name mismatch na late lumabas, o rule na nagbago sa destination, mas pipiliin nilang huminto ka na lang kaysa magbayad ng malaking penalty. Isang maikling sandali. Si Theodora, 71 taong gulang, ay nasa boarding line na. Tinawag ang pangalan niya. Akala niya routine check, pero may bagong alert sa system. Isang passport rule na mas mahigpit sa destination niya. Walang sigawan, walang eksena. Tahimik lang na sinabi, "Ma'am, we cannot clear you to board." Sa ganitong sitwasyon, hindi nakakatulong ang pakikipagtalo. Hindi rin nakakatulong ang pagtaas ng boses. Ang mahalaga sa gate ay ito, tono at approach. Mas mabuting sabihin ng mahinahon, "Gusto ko lang pong ma-verify kung compliant ang passport ko." Hindi garantiya ang boarding pass. Hindi garantiya ang pagdaan sa check-in. Sa 2026, ang gate ang tunay na huling checkpoint.
At doon ang desisyon ay madalas tahimik, pero final. Bahagi 10, mga salitang dapat mong sabihin kapag may duda sa passport. Sa puntong ito, alam mo na ang mga dahilan kung bakit humihinto ang biyahe ng senior sa airport. Validity system, sira. Pangalan, blank pages, emergency passport, delays, gate authority. Pero may isang bagay na hindi dokumento at madalas mas mabigat pa kaysa papel. Kung paano ka magsalita kapag may duda sa passport mo. Sa airport, ang maling salita ay pwedeng magpalala ng sitwasyon. Hindi dahil masama ang intensyon mo, kundi dahil iba ang pinapakinggan ng system at ng staff. Kapag may tanong ang gate agent, kapag tumahimik ang screen, kapag mas tumagal sa kamay nila ang passport mo, ang natural na reaksyon ng marami ay magpaliwanag agad, ipagtanggol ang sarili, sabihin na dati okay naman, pero sa 2026 hindi ito ang gumagana. Mas epektibo ang neutral at cooperative language. Ito ang pinakamahalagang linyang dapat tandaan ng seniors. Gusto ko lang pong ma-verify kung compliant ang passport ko sa destination rules. Sa linyang ito, wala kang inaakusahan. Wala kang hinihinging espesyal. Ipinapakita mo lang na alam mo ang proseso at handa kang sumunod. Kapag ito ang ginamit mo, nag-iiba ang tono ng usapan. Hindi ka na lang pasahero na kinakabahan. Ikaw ay traveler na nakikipagtulungan. Isa pang mahalagang paalala, huwag mong ipilit ang sagot kapag hindi ka sigurado. Mas delikado ang maling kumpiyansa kaysa sa mahinahong tanong. Sa airport, mas pinapahalagahan ang kalmado kaysa emosyon. Isang maikling sandali, hindi kwento ng denial, kundi ng pag-iwas. Si Rosalinda, 69 na taong gulang, ay tinanong tungkol sa passport detail niya sa gate. Hindi siya nakipagtalo. Hindi rin siya nagmamadali. Tahimik lang niyang sinabi ang tamang linya. Tiningnan ulit ang system. Nagkaroon ng klarifikasyon. At nakasakay siya, hindi dahil may himala, kundi dahil tama ang naging approach. Sa 2026, hindi lahat ng problema sa passport ay nauuwi sa denial. Minsan napipigilan ito ng tamang salita. Bahagi 11, pre-check bago ang flight. Ang 72 oras na patakaran na tahimik lang. Maraming seniors ang naniniwala na kapag may passport at ticket na, handa na ang lahat. Sa 2026, may isang mahalagang hakbang na madalas hindi sinasabi ng airlines. Ang 72 oras na pre-check. 3 araw bago ang flight, pwede mong ipa-verify sa airline kung cleared na ang passport mo sa system para sa mismong destination mo. Hindi ito automatic at hindi rin ito gagawin kung hindi mo hihilingin. Kapag may maliit na issue, validity window, name check, destination rule, mas lalabas ito bago pa ang flight day kung magpa-pre-check ka. At ito ang malaking kaibahan. Sa bahay may oras ka, may telepono, may email. Sa airport, wala na. Paano ito gawin? Tumawag sa airline 72 oras bago ang biyahe at itanong ito ng malinaw. Pwede po bang i-confirm kung cleared na ang passport ko sa system para sa biyahe ko? Kung may problema, dun mo pa lang ito malalaman. At kung may kailangang ayusin, may oras ka pa para kumilos. Hindi nito ginagarantiya ang biyahe. Pero binabawasan nito ang tsansang sa airport mo palang malalaman ang problema. Sa 2026, ang maagang tanong ay mas mahalaga kaysa sa huling paliwanag. Bahagi 12, backup documents, maliit na hakbang, malaking ginhawa. Kapag pinag-uusapan ang passport, karamihan ng seniors ay isang bagay lang ang iniisip, ang mismong dokumento. Pero sa 2026, may isang simpleng paghahanda na hindi kapalit ng passport. Pero malaking tulong kapag may aberya, backup documents. Ano ang ibig sabihin nito? Isang malinaw na photocopy ng passport at isang digital copy sa phone. Malinaw, buo, at madaling ma-access. Hindi ito para palitan ang passport. Hindi rin ito magic solution.
Pero kapag may nangyaring hindi inaasahan, biglang system issue, pagkalito sa pangalan o dokumentong kailangang i-verify, ang pagkakaroon ng backup ay nakakapagpabilis ng proseso. Sa airport, ang oras ay mahalaga at ang kalituhan ay mabilis lumala kapag wala kang maipakita. Kapag may kopya ka, mas madaling i-check ang details, mas mabilis maikumpara ang records, at mas kalmado ang usapan. Ito ay lalo nang mahalaga sa seniors, kung saan ang stress ay mas madaling pumasok kapag hindi malinaw ang sitwasyon. Isang mahalagang paalala, itago ang photocopy hiwalay sa passport at siguraduhin ang digital copy ay hindi nakatago sa komplikadong folder. Sa 2026, hindi lahat ng proteksyon ay komplikado. Minsan isang kopya lang ang pagitan ng kalituhan at kapanatagan. Kung umabot ka hanggang dito, isa lang ang ibig sabihin nito. Seryoso ka sa biyahe mo at sa 2026, iyan ang pinakamalakas na proteksyon. Hindi lahat ng senior na may passport ay handa sa airport. Pero ikaw, ngayon alam mo na kung saan nagkakaroon ng problema at paano ito may iwasan. Kung may mahal ka sa buhay na senior, nanay, tatay, lolo, lola, kaibigan, ipasa mo ang video na ito. Isang share lang pwedeng makaiwas sa malaking aberya. Mag-comment ka sa ibaba. Saan ka lilipad sa 2026? Binabasa namin ang bawat sagot. I-like mo ang video para maalala mo ang mga paalalang ito. Mag-subscribe ka sa Bantay Airport at Travel. Dahil dito, mas ligtas ang handa. Tandaan mo, hindi ka humihingi ng espesyal na trato. Humihingi ka ng tamang impormasyon. At iyan ang trabaho namin sa Bantay.